Pag nagkaroon ka po nung tamang bilang ng dako nito, tiyak na mayroong mangyayaring maganda at suswertehin. And maulan na araw pa rin dito sa ating garden. At Syngonium kasi ganito yung nakikita nating korte, no? Yan. Minsan tatluhan lang. Yung 5 dahon po nung Syngonium nag-represent nung 5 element ng Feng Shui. Hello everyone! This is Hermie Sunao of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating channel. And for today's video, ano ba pag-uusapan natin? Meron ba kayo nung halaman na to? Kasi ito ay pinaniniwala ang swerte talaga, no? At kapag nagkaroon ka po nung tamang bilang ng dako nito, tiyak na mayroong mangyayaring maganda at suswertehin, ano? Pero ano nga ba itong halaman na to at paano ma-achieve yung 5 dahon yan, no? At pag-uusapan natin yan sa ating pagbabalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-NDP. Pamilyar po ba kayo dun sa halamang arrowhead? Yun yung tawag sa kanya, no? O mas kilala din sa tawag na Syngonium. Pero merong isang variety niyan na talagang nakakapag-produce nung tinatawag na 5 lobes, no? Or yung 5 dahon na talagang napakaganda, no? At masasabi natin na swerte kapag halimbawa pong meron kayo nitong halaman na to, no? Tara, ikot tayo sa ating garden kasi meron akong isang variety ng Syngonium na talaga namang nagbibigay sa akin lagi ng 5 dahon. At tingnan natin kung paano na-achieve yan. At tara, samahan nyo ako, ikot tayo. And maulan na araw pa rin dito sa ating garden. At actually, marami kong uri ng Syngonium dito, no? Pero this one, ito po yung isang Syngonium na talagang nakikita kong mas mabilis dumami sa akin, ano? Itong Syngonium na Rhodophyllum, no? At yung korte niya, ang mga Syngonium kasi ganito yung nakikita nating korte, no? Yan. Minsan tatluhan lang yan, no? At ito, yung tinatawag ding green na Syngonium, ano? Pero ito, ang bilis dumami kasi tingnan nyo, nagkalat na yan dito sa ating garden. Pero usually kasi ang mga Syngonium nakikita natin mga 3 lang, ano, yung kanyang lobes o yung kanyang mga parang dahon, ano, ganyan. Pero pag dumating po yung maturity period nito, nagiging 5. And yan yung tinuturing na swerte kasi yung 5 dahon po ng Syngonium nag-represent nung 5 element ng Feng Shui. Yung fire, water, wood, metal, and earth, ano? At yan po, kapag halimbawang nagkaroon kayo ng ganyan, mayroon po magandang mangyayari kasi binabalanse niya po yung magandang elemento, no, sa ating bahay, sa ating garden. Kaya meron pong yan, magandang mangyayari. Usually po, kapag bata pa ang Syngonium, ganyan po yung kanyang itsura, no? 3 lang po. Pero kapag nag-matured na po yan, makita nyo, magkakaroon na yan ng parang extender na parang stem, no? Pero ganyan po yung itsura niya, 5. So ito yung mas madalas mag-5 na dahon kasi pag matured na yung Syngonium, nagiging ganyan, ano? Meron din naman ako nakikita sa ibang varieties, pero mas marami po talaga kapag dito sa green na Syngonium tayo makakita, no? Kaya yung iba, huwag yung tanggalin yung inyong mga Syngonium kapag meron kayong ganyan, ano? Marami naman tong ways para i-display. Unang-una, ang mga Syngonium po, pwede yan sa tubig, ano? Pwedeng ibabad sa tubig, pwedeng yan, ilagay po sa lupa, sa isang paso. Tapos lagyan nyo lang ng mga konting-konting bato, maganda na yung ipang display, ano? Kunin nyo yung mga top cut katulad nitong isa na to, ang ganda, oh. Pag kinuha mo yan, itong 3 na to, pwede mo na yan gawing ano, parang display, ano. At saan ba magandang ilagay ito?
maganda po sa entrance ng bahay, no? Kasi para pagpasok pa lang nung inyong bahay or ng garden nyo, nandiyan na yan, maka-attract yan ng magandang biyaya, blessing. At sinasabi nga rin po na yung kaperahan, mabilis yung pagpasok kapag meron kayo yan naka-display dun sa inyong pinaka-entrance. Maganda rin po yan sa bintana, no? Dahil sa bintana po, yung mga negative vibes na haharang-harang, kasi maganda rin pong protector ito sa mga negative na bagay, at sabi nga ma-enhance yung quality ng ating buhay kapag halimbawang merong syngonium, yung pagsasama ng pamilya, yung camaraderie naman sa mga office work, kasi ito pwede rin lagay sa mga tindahan, para ma-improve din yung inyong pagsasamahan. So yan yung mga sinisimbolismo niyan. Pero the fact na itong mga halaman na to ay swerte, ay meron siyang binibigay sa ating benepisyo, tulad ng paglilinis ng hangin. Kasi po ito po nag-a-absorb din ng mga iba't ibang lason sa hangin, formaldehyde, yan madalas na tinatanggal po ng itong ating halamang syngonium. Maging sa tubig, sa lupa, yan pwede natin yung i-display, paano nga ba alagaan? Pagdating po sa lupa, pating mix nito, napakasimple, compost lang, pwedeng gamitin, hindi masyadong maarte, parang house plants din siya. Kayang-kayang tumagal dahil ito'y green, pwedeng i-display sa loob ng bahay. Sabi ko nga sa inyo, yung mga plants na maraming green sa kanilang mga dahon, yan po kayang-kaya yung low light condition, kasi maraming chlorophyll dun sa kanyang mga dahon na yan nagiging sanhi para magluto siya ng pagkain, meron siyang pagkain, and yung minimal sunlight, hindi siya masyadong apektado. Kaya lang minsan bigyan pa rin natin siya ng enough na light. Yung bright areas, pwede rin po dyan yung ating mga syngonium, sa watering naman po, once natuyo yung lupa, ganun din po, magdilig tayo. Pero ito hindi madaling mamatay dahil sabi ko nga, kung halimbawa na pag-usapan lang yung pagkabulok ng ugat, po nito, mapagpatawad ng halaman na to, dahil kahit na sobrang dilig nyo, tapos nagdilig na naman kayo, hindi siya masyadong nabubulok kaagad, maliban na lang kung bababa rin, kasi sabi ko nga sa inyo, ito naman kahit sa tubig nabubuhay, at gumaganda rin yung ugat niya sa water. Sa isang basong tubig lang meron ka tapos lagyan mo nitong syngonium mo, talagang mabubuhay at mabubuhay yan. So yan po yung isa sa mga halaman, na talagang gumaganda. Itong mga syngoniums, kailangan meron kang 5 dahon, para yan yung ma-achieve mo yung swerte, So usually ito napakadami, ang bilis dumami. Yung iba nga nito hindi na pinapansin, tapos parang tumutubo lang yan kung saan saan so hindi nila napapansin na syngonium pala itong uri ng halaman nito, pero yung green syngonium, bukod sa swerte na, maganda pang ipan-display dahil nga doon sa kanyang dahon na makikintab, at the same time kulay green yung dahon niya, masyadong malamig sa mata kapag halimbawa nga tinitingnan mo, anything na kulay green dun sa ating bahay, talagang nagpapasigla sa atin, mayroon yung ilang pag-aaral na ito bagay na bagay sa mga may stress, anxiety, yan yung mga nakakaranas ng ganyan, kasi pagtingin mo pa lang sa halaman, tiyak na mapapawi yung iyong mga lungkot-lungkot, so yan po yung ating syngonium, at ang dami na natin. Siguro sa ibang araw papakita ko sa inyo yung pagdi-display nito sa tubig at saka sa lupa, so antabay na kayo sa ating mga video. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ating vlog, at meron na ba kayo ng halamang ito, yung green syngonium? At kung meron na kayo, yan po,
ingatan nyo po yan kasi maganda po yung simbolismo niyan, ano? At the same time, maganda yung benepisyo sa atin. Thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hair Mizunao or Mini Dino Park ng Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP, and this is Hair Mizunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!